Lester, bakit ka pumunta dito nang hindi mo muna ako tinatawagan? Tinitigan ito ni Lester at bahagyang ipinikit ang mga mata. Gusto ng fiancé mo na sorpresahin ka at makita kung ano ang magiging reaksyon mo. Pero bakit pakiramdam ko ay nagulat ka sa ginawa kong ito? Nanlaki ang mga mata ni Lily. Natigilan siya saglit at agad na nagsalita. Lester, medyo nagulat lang ako. Hindi nagsalita si Lester. Sinulyapan niya ito nang walang pakialam. Saka umupo sa gilid ng kama. Hindi maintindihan ni Lily ang dahilan ng pagbisita nito sa gabi. Ito ay hindi pa natutulog sa kanyang tabi kahit minsan. Malumanay na umupo si Lily sa tabi ni Lester. Nang makitang hindi nagsasalita ang lalaki, kumunot ang noo niya at nag-aalalang sinabi, Lester, kilala kita. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, ay pinutol na siya ni Lester. Lily, sobrang sakit siguro na bigyan mo ako ng kidney. Sa kalmadong tono ni Lester, nakaramdam ng pangamba si Lily. Ginawa ni Lily ang lahat para manatiling kalmado. Binigyan nila ako ng matinding anesthesia, kaya wala akong naramdamang sakit. Kung hindi ka nag-volunteer na i-transplant sa akin ang isa mong kidney, siguro patay na ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Lily at hindi napigilang mapatingin kay Lester. Parang naipit si Lester sa alaala ng nakaraan. Lester, mahal kita. Hanggat kaya kitang iligtas. Kahit ang puso ko ibibigay ko sa'yo. Huwag kang makonsensya at itigil ang pagsasabi ng mga bagay na yan. Dahan-dahan at pansamantalang dumampi ang kanyang kamay sa braso ni Lester. Ang kanyang mga mata at bibig ay bahagyang nakabukas na tila nang aakit at walang makakalaban sa tuksong iyon. Pinigilan ni Lester ang kamay ni Lily nang hawakan siya nito sa dibdib. Ang madilim niyang mga mata ay nakatingin sa babae habang idinadampi nito ang mga daliri sa kanyang labi. Lily, pwede ko bang makita ulit yung peklat mo nang dahil sa akin? Ang mga salitang iyon ay agad na nagpamanhid kay Lily. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Ngunit kailangan niyang kumilos na parang walang ibang nangyari. Oo naman, Lester. Kinabahan siya ng husto, ngunit ganun pa man, itinaas niya ang kanyang tuwalya at ipinakita ang peklat sa kanyang tiyan. Nakakunot ang noo ni Lester habang pinagmamasdan ang peklat ni Lily at hinawakan ito ng may konting simpatiya. Ito ay isang katamtamang haba ng peklat at nasa tama rin ang lokasyon. Hindi nagsisinungaling sa kanya si Lily. Matapos tingnan ang peklat, naalala ni Lester ang isa pang medical record. Bahagyang nanginig ang kamay niya at naningkit ang kanyang mga mata. Binawi niya ang kamay niya at mahinahong tumingin kay Lily. Alam mo ba, sa tuwing nakikita ko ang peklat mo, iniisip ko kung gaano mo ako kamahal para gumawa ng ganitong sakripisyo. Lester, alam mo kung gaano kita kamahal. Alam ko, Lily. Hinubad ni Lester ang jacket at itinakip sa katawan ni Lily. Gabi na, magpahinga ka na. Pagkasabi noon, ay agad siyang umalis. Umupo si Lily sa kama at tinitigan ang sariling peklat. Kung hindi lang niya suot ang jacket ni Lester, iisipin niyang panaginip lang ang lahat. Bakit parang wala sa sarili si Lester ngayon? Dahang-dahang hinawakan ni Lily ang kanyang peklat at pagkatapos ay biglang ngumiti. Kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, hindi siya nagdalawang isip na magpa-appointment sa tattoo artist. Hindi lamang naging makatotohanan ang peklat niya. Ang tattoo niya sa tiyan ay kasing totoo ng tunay na peklat. Makalipas ang kalahating buwan,
Pagkatapos ng ilang oras na international meeting, napapikit si Lester sa pagod. Kasabay noon ang pagpasok ng kanyang assistant sa pinto. "Sir, sa wakas ay nahanap na namin si Celine." Sa tunog ng boses ay napamulat ang mga mata ni Lester at napakunot ang kanyang noo. Nag-migrate si Warren Miranda sa Vancouver noong 1 taon, kaya matagal na siyang wala sa bansa, sabi ng kanyang assistant. Sa kalahating buwan na ito, ginamit ni Lester ang halos lahat ng kanyang koneksyon para imbestigahan si Warren. Gayunpaman, tila alam ni Warren na darating ang lahat ng ito. Ang lahat ng impormasyon tungkol kay Warren ay wala kahit saan. Sa ngayon, ay nagtrabaho ng husto si Lester. Ito lang ang tanging paraan upang hindi niya maisip si Celine. Ngunit habang nakaupo si Lester sa kanyang upuan, unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. Nakatingin siya sa isang direksyon at hindi gumagalaw. Sa pamamagitan ng puting pader, dinala siya pabalik ng alaala sa nakalipas na maraming taon. Hawak-hawak niya si Celine sa kanyang mga braso noon habang tumatawid sa berdeng daan na bato. "Celine, gusto mo ba ang summer?" Isinandal ni Celine ang ulo sa kanyang malapad na likod. Ang boses nito ay malambot at matamis. "Gusto ko pa rin ang fall." "Bakit yun ang gusto mo?" "Gusto ko ang mga dahon ng maple." "Dahon ng maple?" "Well, gusto kong pumunta sa Vancouver para makita ang mga dahon ng maple. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makapag-abroad sa hinaharap, tiyak na yun ang una kong pipiliin upang doon manirahan." Sa kawalan ng ulirat, naramdaman ni Lester na nagtago si Celine. Vancouver, Warren. Marahas na ikinuyom ni Lester ang kanyang mga kamao. Ang pag-iisip sa mismong sandaling ito na maaaring nakahiga si Celine sa mga bisig ng ibang lalaki habang pinagmamasdan ang mga dahon ng maple. Tulad ng sinabi nito noon. Agad na nag-alab sa galit ang puso ni Lester. Hindi siya papayag na gawin iyon ni Celine. "Celine, kahit ayaw ko sa'yo, bawal mong ulitin yung ginawa natin sa ibang lalaki." Hindi man lang napansin ni Lester ang kanyang labis na pagkapuot. Ang apoy sa kanyang puso ay lubos na nag-aalab. Pinindot niya ang numero at sinabi, "Ihanda mo ang private plane papunta sa Vancouver." Kinabukasan sa Vancouver, ang mga dahon ng maple ay nahuhulog at ang mga ibon ay umaawit sa maaliwalas na kalangitan. Makalipas ang ilang minuto mula sa morning jogging, handa nang lumabas si Warren ng bahay upang makipagkita sa isang kliyente. Nang sandaling iyon, biglang tumunog ang doorbell sa kanyang bahay. Tumingin si Warren sa monitor, pero madilim ang screen at halatang nakaharang ng kusa. Bumangon ang pagdududa sa kanyang isipan at kumunot ang kanyang noo. Iniisip niya kung sino ang mga kapitbahay na bata ang gumawa nito. Kaya naman ang sumulpot si Lester na may malamig na mukha. Hindi inaasahang nagulat si Warren sa pintuan at hindi niya naiwasang manlaki ang mga mata. "Papapasukin mo ba ako o sasama ka sa akin sa labas?" Si Lester ang unang bumasag sa katahimikan. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Warren. "Mr. Samonte, I have the option to close the door now." Pagkatapos noon, sinubukan niyang isara ang pinto, pero biglang hinawakan ni Lester ang frame ng pinto. At kasabay noon, ang pagsiklab ng galit niya. "Nasaan si Celine?" Tumawa si Warren at nagkibit balikat. Hindi ba katawa-tawa para kay Mr. Samonte na sabihin ang mga bagay na ito? Si Celine ay ipinakulong mo. Nakalimutan mo na ba yun? Ano ang ibig sabihin ng hinihiling mo sa akin ngayon?
Mabilis na pumunta si Lester sa bahay ni Warren pagkababa ng eroplano. At sa mga oras na ito ay naiinip na si Lester. Warren, huwag mo akong paglaruan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Biglang napatitig si Lester sa mukha ng nasa harapan niya. At lahat ng nakatago niyang puot at selos ay lumabas. Isang malakas na suntok ang ibinato ni Lester sa mukha ni Warren. Natigilan si Warren at marahas na bumagsak sa gilid. Lester, anong ginagawa mo? Mabilis na tumayo si Warren at nakipagbuno kay Lester. Ang sabi ko, sabihin mo sa akin kung nasan si Celine. Nasisiraan ka na ba? Bakit naman siya pupunta dito sa Canada? Ibinagsak ni Lester si Warren sa lupa. 5 buwan na siyang nakalabas ng kulungan. Warren, sa'yo ang sanggol na ipinanganak niya sa kulungan. Walang choice si Celine, kundi ang makasama ka. Sumilay ang pagkabigla sa mga mata ni Warren at natulala siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi sa kanya sinabi ni Celine kung saan siya nagpunta. Sa pag-aalinlangan, nakita ni Lester na medyo hindi natural ang reaksyon ni Warren. Ipinikit niya ang kanyang mga mata bago muling nagsalita. Hindi mo ba talaga alam kung nasaan siya? Nanginginig si Warren na bumangon mula sa sahig. Hindi ko alam kung nasaan siya. Nanlamig ang mga mata ni Lester sa narinig. Alam kong akin ang batang isinilang niya sa kulungan. Hindi ko sinasadyang maging irresponsable. Kinuha ko agad ang sanggol pagkapanganak niya. At kung paano ko palakihin ang anak ko, ako na ang bahala. Paano ko iiwan ang aking anak sa babaeng ganon? Bahagyang naikuyom ni Warren ang kanyang mga kamao. Halatang pangungutya at panghahamak ang bumungad sa kanyang mukha. Lester, pumunta ka sa bahay ko ngayon para hanapin si Celine. Sa tingin mo ba ay babalikan ko pa ang babaeng yun? Well, si Celine ay isa pa ring puta hanggang ngayon. Naalala ka pa rin niya pagkatapos ng lahat. Pero seryoso, magaling talaga siya sa kama. Pero ang tipo niyang babae ay hindi pang asawa. Sa puntong iyon, sigurado akong mas alam ni Mr. Samonte ang mga bagay na yun kesa sa akin, hindi ba? Sa mga taon na nagdaan, hindi kailanman ginusto ni Lester na pakasalan si Celine. Dahil ang mga nakaraang taon ay palaging tungkol sa paghihiganti. At dahil doon, inispoil niya ng sobra si Celine. At pagkatapos ay inilagay sa impyerno ng sarili niyang mga kamay. Noon pa man, ay iniisip ni Lester na si Celine ay isang kasangkapan ng paghihiganti para sa kanya. Ngunit simula na bumalik ito mula sa kulungan, hanggang sa ito ay mawala ng 3 buwan, walang araw na hindi niya naiisip si Celine. Naiinis siya kapag naiisip niya itong may kasamang ibang lalaki. Naiinis siya sa pagkakaroon nito ng anak kay Warren at kinasusuklaman niya si Celine sa pagtataksil sa kanya. Ngunit nang maisip niya ang mga dahilan kung bakit siya naging ganito, kumabog ang dibdib niya sa sakit. Napakunot ang noo ni Lester. Halos dumidiin ang nanginginig niyang mga kamao. Bahagyang napaawang ang labi ni Warren. Nagawa niyang guluhin ang isip ni Lester. At natupad niya ang kanyang layunin. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Thank you guys for listening and watching.